Napanood nyo yun, ano, mga friend, magandang gabi. Mga boss, mga kamping. Napanood nyo yung laban? Laban? Wala palang kalaban. Puta. Pakinggan natin konti to. Pero ang daming dumating na tao. Milyon ho ikinita nito. Itong katangahan ni Baste, oo. Siguro napanood nyo naman ho, no, mga friend. Ang daming tao. Muntik na puno yung Rizal Memorial Coliseum, Oo. Malaking pera yan. Dahil lang sa katangahan ni Baste yan. Sa kayabangan ni Baste. Talagang malakas talaga ang Duterte sa tao, no? Kalahin mo. Hindi naman si General Torre pinuntahan dyan, Gusto makita yung mga tattoo ni Baste kung gaano katibay si Baste. Kung gaano kaulol si Baste, no? Para para hamunin si General Torre na isang matanda na, no? Ito pa, Netizens, si Baste Duterte, bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano ba naman? Puro angas, puro hamon ng suntukan at sampal kay PNP Chief General Nicolas Torre. Dura Torre, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, harap ko makaya, bitas. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Pero nang sineryoso at tinanggap ang hamon, Tama-tama. Maraming mga kababayan natin ngayon na nangangailangan ng tulong na naapektuhan ng bagyo at baha. So maybe this is a very good time para sa isang charity boxing match. We can do it on Sunday sa Araneta. biglang ang daming kondisyon. Why do you need, kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga, these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected baliw, di ba? Lahi talaga po nila baliw, mga friend. Magmula sa ama hanggang sa mga anak, puro may sayad. Oo. officials should undergo a hair follicle drug test. Ready na sana ang lahat? May venue na, may date na this Sunday, at pati si Senator Ping Lacson ay nag-pledge na ng isang buwang pensyon niya para sa charity boxing event. May CEO pa nga raw ng isang sikat na casino hotel na willing i-open ang ballroom nila ayon kay Lacson. Nagpa-practice na rin si General Torre para sa laban at excited na ang publiko sa showdown. Pero si Boy Addict ng Davao, naglabas pa ng mga imposible at sobrang gastos na kondisyon. Boy addict ng Davao. Kaya pag mumukhaan putang na, No? Putang na, taas ang lakas pa ng hair follicle test ang putang ito, mga ito, walang yan. Papalagan ko yung charity mo na yan. Ulol. Walang problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Ang isa sa mga demand niya, lahat daw ng government officials, including the president, dapat ipa-hair follicle test. Saan ka nakakita ng naghamon, pero gumagawa ng paraan para umatras? For context, ang isang comprehensive hair follicle test ay nasa 15,000 piso bawat isa. Kung hair test, ang higit sa 350,000 government officials nationwide, aabot ng mahigit 5 bilyong piso ang gagastusin. All that, just to avoid a boxing match he started? Lesson, wag basta hamon kung hindi ka handang manindigan. Lalo na kung puro dakdak lang pala.
Kaya ang tanong, saan kaya kumukuha ng yabang ang college dropout at suspected addict na galunggong na to ng Davao kung hindi dahil sa apelyido niyang Duterte, baka natukhang na siya noong panahon ni Digongyo. Pinagtatawanan Utang ina. College dropout pala itong hayop na ito. Oh. Pinagmumura na ako siya, pati mga taga Davao, minumura siya. Ng mga vlogger ng Davao, minumura siya. Oo. Pero alam mo, basta, sana makarating sa ito. No? Dapat may kita ka dyan, tanga. Tatanga-tanga ka talaga kaya lang naman dumami tao dyan gusto makita kung talagang ikaw marunong sumuntok. Tangina mo. Pati mga taga-Davao, minumura ka na. Gaano kakapal ang mga mukha nitong mga putang ng to, no? O, eto mga pre, no? Yung ama na nakakulong ngayon doon sa dahig, nung panahon na siya pa ang napamunuan talaga itong Pilipinas sa sindikato Oo. Sindikato talaga. Tama si Senador Trillanes. Davao Mafia, nataniman pa pati Korte Suprema. 12 ang itinanim doon. Ano pa? Kaya talagang pag nakakigipit Korte Suprema, takbo. Di ba? Doon ang takbuhan niya sa Korte Suprema, 12. Mga Davao pa yata yung mga nandun doon. O pag kaya itong baliw. Ito pa isang baliw, Sino nasa Malacanang, ha? Sa halip na trabaho, ang ibibida niya sa mga tao, putang ina, ang minumura niya. Panahon niya to, anong panahon niya to? Ang minumura niya, Katoliko. Pakinggan niyo. Matagal ko na talaga itong tinatago, mga lecture kayo. Yan. Putang ina mo. Pag may namatay, ayaw ninyong basbasan o magmisa kayo pagkalinggo. Ngayon, Sunday, wala. Nagmamadali yung... Anong koneksyon nitong putang ina nito sa pagsasabi nito? Nasa Malacanang ang daming nanonood. Wala man lang nakakapagsupalpal sa pinagdadadaldal nitong hayop na to. Ang minumura niya Katoliko. Mga Katoliko, mga pare, lahat. Pero si Kibuloy, kaya hindi ako naniniwalang si Kibuloy, pinabayaan niyang gumawa ng kanong talagang para si Kibuloy at saka itong si Atong Ang, parang iisa lang yan. Oo. Siya ang nasa ulo. Matuloy mo, baliw. Mga mahirap sa buhay kasi mabaho na ang patay, ang kaya nilang bayaran lang 1 o 2 araw na ang pag-imbalsama. O di sabihin, pagalitan, wag! Pinauyan. Bukas na. Linggo, wala. Pagdating doon sa simbahan, mabaho na, murahin ninyo. Ilabas yan. Mabaho na yan. Walang ganun, bobo. Tapos pagtapos, bisbis, magbayad pa. Oh. Buti pa naman kung saan yung tubig. Sa pusit lang yan Babas-bas. Kita niyo, ang daming nanonood, no? Ang daming nanonood. Sa Malacanang to, nagangangak tong baliw na to. Pamilya talagang baliw, Basbaan, wala ka ng basba, puro chlorine yan. Paghanap yun ng ibang, but there is God. You better cultivate a relationship between you and God at mas mamalapit. Ang nakala mo talaga. Huwag kayo niyang pakumpisal-kumpisal. Kasi ang harap ninyo yung mga buang na yan, minsan umaga walang toothbrush. Magsalita kayo malapit, ang baho ng mga bunganga. Gusto mong sabihin, ano bang kinain mo kagabi? Tangina mo, yung bunganga mo mabaho Ito ang utang ina. Ito yung bringing home, mga ulol. Hayop to Ulam ba talaga? Ulam-ulaman lang. Hawak ng ustiya. Sabihin ko, ang kamay mo. Kung ano-anong pinaghawakan niyang baby or babe. Ako lang talaga. Ako lang ang sa paningin ko, ako lang ang nagmura sa inyo. Kasi ikaw lang ang tanga. panahon na dapat rin kayong murahin. Gago. Matagal na kayong lording ito, mga cross na mga bishop na gold. Putang ina. Si Kristo ba pinako ng gold cross? Gago talaga. Ang bigat. May mga bato pa. Samantala yung... Paano maniniwalang pinabayaan ito si Kibuloy na siya ang appointed son? Di ba? Kung di ba naman gunggong itong putang ina to,
Sa pari yan, naniniwala to, kay Kibuloy pa maniwala tong gago to. Pero yun nga, no, tangina, bakit hanggang ngayon, no? Tangina naman, no? Tuloy mo, baliw. Ba, mahirap yun si Jesus Christ. Kung mag-painting Last Supper, kita mo yung painting ng Last Supper, kala mo nagpista ang mga buang. Yung pala, nag-inuman lang. Ang dami niyang napupuna, no, di ba? Kala mo perfecto yung ano nung gago. Nag-iisang ganitong klaseng namuno sa Pilipinas, utang ina, no? Hanggang ngayon, meron pa siyang dirty dozen sa Supreme Court. Meron siyang tinanim niya lahat, anak ang putang ina. Sa Senado, oo. Nagsasayawan yung mga gunggong na senador na nagtagumpay. Bayan, gumalaw kayo. Wala. Pag ganito. Tutuloy mo, baliw. Mahaba pa, maraming sinabi ito sa kung ano sa imagination niya bilang isang demonyo. Oh. Mag-Last Supper ka, si Jesus Christ, portrait yan parang, may Diyos, pero huwag tayo magbulaan dito. Kung painting mo si Jesus, Tanga na, oh. Anong koneksyon ng pinagdadaldal na itong hindot na to sa trabaho niya bilang Pangulong Pilipinas? Yan mga friend. Christ, huwag kang happy. Totoo. Mayroon bang tao na patayan kinabukasan o may panahon ka pa magtawa-tawa dyan? Kalukuha itong Katoliko. Oh. Ito ka sabihin ko. Oy, mga Katolikong naniniwala pa rito, Duterte kayo ng Duterte, putang ina kayo. Magsimba kayo. O kaya tumiwalag na kayo. O, sa Katoliko, dahil sinasamba nyo, demonyo eh. O, tuloy mo ibang. Ang asawa ko, Baptist. Oh. So nung kampanya, wala man akong pera. Sinong asawa mo, gago? Ang dami mong inaasawa. 13 nga, di ba, sabi? O, wala raw siya pera na naman, no? So yung nirerenta ko na yung aeroplano purot-purot. Minsan, nawalaan pa ng break doon sa... Yung kung ano-ano lang sinasabi niya, no? Yung mga nasa Malacanang nakagana na sila. Parang mga naihipotismo ng daldal nito, oh. Sa Buanga, nawala ng break, diretso-diretso na. Kasi yun naman ang pinakamura. Tapos, tangang hirap. Ano lang siya, oh. Wala akong hiningi na tulong. Kalaban ko ang simbahan. Anyat Taiwan. At alam ninyo na minumura ka na yung mga parang madali lang man nga kasi. Hindi yung you use the pulpit during the campaign. Mag-atake ka. Kasi may po kasi mayor. Tingnan mo Davao. Kaya nakapunta ng Davao. Tingnan mo gaano kalinis. Lumabas ka ng gabi sa Davao. Sabi nila wala kasi pinagpapatay. Eh di mabuti. Tama na, tangina ka. Idinaan sa protesta ng ilang grupo ang pagkadismaya sa desisyon ng Korte Suprema na nagdeklarang labag sa saligang batas ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, pagbali sa separation of powers o individual na kapangyarihan ng tatlong sangay ng gobyerno ang desisyon. Si Sandanya ang unang nag-endorso ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo noong Disyembre. Dapat tayong mag-iit at singilin ang mga justices ng Supreme Court sa lahat ng legal na pamamaraan, kasama dyan ang impeachment. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema nandun ang galamay ng Duterte. Dapat din anyang panagutin si Duterte sa ibang legal na pamamaraan gaya ng paghahain ng criminal at civil cases. Nagkilos protesta rin ang grupong bayan sa harap ng Commission on Human Rights ngayong Sabado. Kinwestiyon ng grupo ang paglatag ng Korte Suprema ng 7 due process requirements para sa impeachment proceedings at interpretasyon nito sa naging proseso sa Kamara. Ang nakikita ng tao dahil sa mga ganitong desisyon, napakahirap palang magpanagot ng mga nagwaldas ng pera. Napakarami palang requirements na wala naman noon, pero biglang ngayon meron na. Ang tao ngayon, ang inaabangan, matuloy na yung trial. Ang ginawa ng korte, wala ng trial. No, kahit pa sabihin na pwedeng mag-refile sa February 6, 2026, matagal pa yon mula ngayon. Pero para kay Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na kaalyado ng mga Duterte, dapat sundin ang naging desisyon ng Korte Suprema at Natural. Kalyado nga, tanga. Lahat naman ng kalyado, puro sang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema. Di ba mga friend? Ha?
Pero yung mga ganyan rally-rally, expected na yan. Itong mga halimaw, ay mga kampo ng halimaw, gumawa niyan. Expected na nila magkakaroon ng gulong ganyan. Oo. Basta importante, Korte Suprema na lang ang ginagawang rason. Yung mga abogado, yung mga senador na yung mga Duterte sa Senado, hindi na sila, ligtas na sila. Dahil ang inaano lang yon, yung Big Brother, yung Korte Suprema, sila na lang ngayon na sinisisi, sila na lahat ang may kasalanan, sila na lahat ang nagpahinto, ganon. Dati, sinisisi si Escudero, di ba? Kaya ganon, di ba? Si Bato, ngayon, pumasok yung Korte Suprema, sabi nga, may bagyo pa, holiday pa, pero pinilit nilang, magdesisyon ng unconstitutional kayo, di ba? Pero nung sa totoo lang mga friend, nung naghain nga ng impeachment complaint itong una, tapos pangalawa, pangatlo, puto, bakit ang dami? Ba't iba-iba? Bakit tataka rin ako nung una bakit ganito to? Tapos hindi gumagalaw nga to si Velasco. Tapos Montik pa ang hindi at talaga di ba? Kung hindi lang pumirma yung 215, hindi pa pwedeng ma-direct filing, di ba? Montik pang mabitin. Pero yun nga, ang pinagbisiyon nga ng Korte Suprema, dapat daw yung 10 days rule nung unang nag-file. Kasi totoo lang pa ba't ang daming kasing pinail, puta na. Isa lang doon sa article of impeachment doon sa 7. Isa lang doon na mag-guilty si Sara Duterte. Guilty na siya agad Kung bakit karami-raming ipinail. Yun lang inaano ko mga friend. 4 na beses bali nag-file. Pero yun nga, yung 3, hindi naman inintindi. Pero ayon sa Korte Suprema, good as dismissed daw yun. Na-i-file daw yun. Mga ganun. Mga malabo pa sa... Napakalabnaw nga, sabi nga nila Christian Isguera. Parang talagang ginarapal talaga. Ginarapal talaga. Alam naman nila yan Sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, alam naman niya mga justices na yan Kaya lang saan sila umuhugot. Ganon. Magulo, di ba? Magulo. Ang mga talagang mga dating justices nagsalita yung Integrated Bar of the Philippines former President Cayosa talagang sinabi niya na talagang puro lahat nagsasabi na itong ginawa nitong Dirty Dozen dito 30 sa Supreme Court talagang kakaiba. Kakaiba. Pero talagang di ba? Noon pa dapat di ba noon nga may TRO ka, putang, awatin ninyo yung plano. Sabi ng Lambino, eto, galing sa Supreme Court. Putang inang yun. Tapos, nung nadala na doon, eto mga kapatid, nag-file sila sa Korte Suprema na naman. Na-deklara ganito. Para may uwi, utusan ka. Tama ginagawa sa Korte Suprema, ginawang gago. Inuutusan ng mga Duterte na pagsabihan ni ka yung ICC na ibalik yung tatay nila rito. Tanginang yan. Ay nako mga boss, wala kagaya na sinasabi ko. Ito ang impyerno. Ito rin po ang paraiso. Malas lang ngayon na dahil nga nangingibabaw sa bansang Pilipinas ang mga kampon ng Diablo. At ang tanging makakagalaw lang dyan, wala na hong iba. Kung hindi ang taong bayan, wala na. Saan ka dadalhin? Saan ka dadala? Korte Suprema, kanila. Yun ang pinakaano nga yun. Lahat na sinasabi nun, dapat irespeto. Di ba? Maski na Pilipit Di ba? Meron nga kaso, kaya paulit-ulit ako kay Hubert Webb. Guilty. Mapila sa Court of Appeal. Guilty. Napila sa Korte Suprema. Mga gunggong, sabi ng Korte Suprema. Walang kasalanan yan, palayain niyan. Wala nang nakapalag doon sa sinabi. Basta sinabi ng Korte Suprema, batas, para bang hindi pwedeng magkamali. Putang ina, isa naman librong binabasa nyo. Taka mo, dinesis. Paano nga kung wala kang pera? Mabuti may pera yung sila Hubert Webb, nakakarating pa ng Korte Suprema. Paano kung wala kang pera?
bulok na sila sa kulungan dahil ang sentensya reclusion perpetua. Oh, diba? Wala ako itong Pilipinas. Kakalungkot, no? Pero yan napangingibabawan tayo ng mga kampon ng halimaw. Kaya pag tayo po, maski na paano, bago magtulog, magdasal po tayo. Pagdasal na po natin itong bansang Pilipinas natin, na makaahon po tayo sa kuko ng mga halimaw. Oo. Takin mo yan. Maski na mag-rally kayo na mag-rally dyan, alam na yan na hanggang kailan kayo tatagal ng kasisigaw dyan. Kumbik Sara na, alam ganun, kumbik Sara na, tinira na nga nung Korte Suprema nga ululo, di ba? Wala talaga. Takin mo, pinalabas ng Korte Suprema itong Kongreso, mga bobo, hindi alam kung ano ang rules na mga ganun, putang ina, ang hirap isipin. Ewan. Mga friend. Basta kumubra ka ng gago, may share ka doon sa kinita nung Rizal Memorial Coliseum, malaking pera, milyon-milyon Oo, na ipamamahagi ni General Torre sa mga mahihirap na nasalanta ng baha, bagyo. Pero dapat may share ka ron, baste. O, tatanga-tanga ka kasi. Kung pumunta ka ron, di dapat makakubra ka ng share. Kasi puta, default. Ngayon, naghahamon na naman, vlog ni Atty. Claire, naghahamon na daw. Wag lang daw linggo. Pwede raw siya, Martes, Miyerkules, basta wag lang linggo, puta. Tangin ng government official to, gago. Pag linggo, hindi siya pwede. Dapat pag linggo ka pwede. Baliktad talaga kayo mga Duterte, putangin na kayo. Oo. Dapat pag linggo ka pwede, gago. Anong ginagawa mo? Pag linggo hindi ka pwede. Pero pag yung may pasok, office hour, doon ka pwede. Wala talaga. Pero kahiya-hiya na yan sa buong Pilipinas. Pero yun nga, mga walang hiya naman, mga kapalang mukha. Nagawa natin. Di ba? Pamilya nila mga kapalang mukha. Ito. Taki mo yun, si Digong, putangin na, minumura yung mga pare. Huwag daw kayo mangumpisal. Putangin na, pero sila, si Kibuloy, ginawa niyang spiritual advisor. Tangin ng mga yan. Ano ba? His Excellency. Ilang taong ka na lang dyan. Pag nakabalik yan, sabi ko sa'yo, totoo. Tatalupan ka ng buhay niyan. Pero dapat talaga gumalaw ang mamayang Pilipino. Pababayaan niyo ba makabalik yan, mga halimaw na yan? Putang ina, kawawa kayo. Kawawa tayo. Uubusin talaga niyan, lilimasin niya yan. Tapos ang babalik sa Malacanang, putang ina, sila Harry Roque, sila Maharlika, yun ang mga nandun sa... si Panelo, putang ina, yun naman. Anak ng putang ina, kawawang Pilipinas to. Ay, magkulab na tayo mga friend. Naglusartan ako Tangin ng Bastika, Di nahiya itong hayop na to. Maski taga Davao, minumura ka na, putang ina ka. Gago talaga. College dropout pa pala, putang ina to. Ay, Lord. Magkulab na po tayo mga boss. Itsura ng gago. Yon ng mga Filipino netizens, si Baste Duterte, bunsong anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paano ba naman? Puro angas, puro hamon ng suntukan at sampal kay PNP Chief General Nicolas Torre. Dura Cory, Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kasi matapang ka na naman, we have the position pero kung suntukan tayo, alam ko makaya, bitas. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Pero nang sineryoso, tama na yan, tangin na ka. Wala ba magagawa ang dito? DILG. Dapat madisiplina tong mga ito. John Vic. Hindi sa nakakahiya Parang walang DILG. Di ba? PMP chip yan Minumura lang ito, inuunggoy-unggoy lang itong gagon to. Paulit-ulit parang ang kalibil niya ganito, yung barangay captain dito, kunyari.
dito sa bayan na to, minumura yung COP. Ganun yan. Pag nalaman ng COP na may naghahamon sa kanya, dadamputin ka dito ng pulis ng... Padadamput ka ng COP, ha? Puti ang kapitan na yan. Gusto ko makakausap. Ganun. Ito, wala eh. Ewan ko sa inyo. Mag-collab na tayo. Jab Alvaro, shout out. Good evening. Librado Ludovico, shout out, ha. Blessed morning, Karox and all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Talagang inutil na yung Supreme Court. Malinaw pa sa sikat ng araw, mga tutayan ni Tandang Durian Dutae, Lecheng Hindoropot. Tsaka yung desisyon nila na yan, matagal nang alam na yan, maski ako, di ba, sabi ko na, gagawin nila. Kaya ako, di rin ako nagulat dyan. Expected yan. Mas nakakagulat kung pinatuluyan kung nagtuluyan yung impeachment trial ni Sara Duterte, mas magugulat ako. Sa totoo lang, mas magugulat ako. Kesa sa nangyari ngayon. Kasi hindi talaga papayag ang sindikato na mabuksan yung bank account, yung lahat ng baho lumabas, labas na kasi yung baho eh. Kumbaga sa didesisyon na lang puta na, hindi na. Maiipit yung mga gunggong na senador kung sila i-acquit nila yan sa 7 articles of impeachment, putang ina. Isa lang doon todas na siya 7, bakit ang dami naman kasi 7? Di ba? Isa lang pwede na, yun lang grave threat. Di ba? Tapos yung Pierre Chris Piatos, 2, tapos yung bribery, tapos na sana doon ba't kadami-dami? Sumobra talino rin kung minsan isa lang naman pala kailangan para matuluyan ng mapalaya siyang anak ng halimaw. Elizabeth Iscare, good evening, Sir Rox. Ano ba ang aasahan natin dyan sa appointee ni Digong sa Supreme Court? Siyempre, para sila sa mga Duterte, pareho sila ng mga pro-senator. Hindi sila para sa bayan, kundi para sa mga Duterte. Nakakahiya ang pinagagawa ng mga ito. Money, magkano kaya? Ay, malaki yan. Maraming zero yan. Elizabeth ulit Kataka nga kung gano'n kabilis ang desisyon ng Supreme Court na yan para ibasura ang impeachment ni Sara bago magsona si BBM. At alam kasi ng mga judges na yan na magsisimula ang trial dyan. Siyempre, mabubuking nga naman ang secret account ng mga Duterte. Yun nga. Sino pa ba ang magtatanggol? Siyempre, ang mga pro-Duterte na Supreme Court. Kakahiya kayo, dapat sa kanila. Sipain na din sila dyan. Taong bayan lang ang pwedeng gumalaw dito sa binabalahura na tigil na muna sa kakapanood ng Showtime sa Itbulaga. Birayin nyo na to, one time, big time to, putang yan. Malacanang napapasok Ba't hindi kaya pasukin yung Korte Suprema na yan? Putang yan. Yung Vice President na. Rolando Gutay, shoutout. Akala ko ang Supreme Court ng Timor-Leste ang korap. Mas masahol pala rito sa atin. Sinabi mo pa, Rolando. Bong Tupa, shout out. Bulok talaga ang gusto niya sa Pilipinas. Bulok! Jab Alvaro. Itong si BBM, parang kumbinsido. Itong si BBM, parang kumbinsido na akong mahinang leader. Nagkakagulo na ang sistema ng gobyerno. Jokeano, Karox, siguro ang maganda unahin ng ICC si Inday bago si Bato or pagsabay na sila, di tapos na agad. Yun na lang ang pag-asa talaga ng Pilipinas, ICC, wala nang iba. Pag naglabas ng warrant of arrest, natural. Nandiyan naman sila General Torre, di ba? Ang problema lang yan, paano kakahunin kagaya ng ginawa kay Digong, di ba? Mary Libro, no? Good evening, Sir Rox. May na-miss akong vlog mo kasi brown out kami dito sa Baguio mula kahapon kanina. 9 PM lang dumating ang ilaw namin. Dito rin nagba-brown out Dito pag nag-brown out dito, 6 to 6. 6 ng umaga, 6 ng gabi, ganun. Pero minsan lang. Librado ulit
Karox, hindi makagalaw ang tao kasi baha, lubog ang mga kalsada. Joke lang, Karox. Basta tama kaya dyan. Kwarta Suprema o di kaya Duterte Supreme Court. O, di ba? Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Jupista Bunao. Gandang gabi po kuya at sa mahal po sa buhay. At sa mga kawaryos. Aba kuya, si Libayan bumabawi diring-diri sa pag-atras ni Barbie. Napanood mo pala eh. No? Este Baste pala. At mga DDS pala. Nagalit kay Baste at taga Davao pa siya. O, di ba? Kaya nga putang ina, kakapal ng mga mukha nito, mga putang ina ito. Dapat ito, hindi na nakakalabas ng bahay sa kapal eh. Chupista ulit oh. Kuya, pinigilan ni Pulong si Baste kasi baka daw makita ang tattoo na dragon sa sinamang palad maging butiki na lang ha. Di nagsimula ng laban ni Baste, Torre kay una agad. Nakakabilib ka, General Torre. O, di ba? Ando kanina sila Mike Cervera, sila Takero, nando sa Araneta, nasa Rizal Memorial. Mga kaibigan ko yan. Nung panahon ni itong si Kulaong. Alejandro Bidad, shout out Karoke. Good morning. Sabi mo, milyon na tao ang dismayado sa ginawa ng Super Court. Isama mo na mga ugok sa bundok. Mas mabuti pa ang unggoy. Mas mabuti pa ang unggoy na lang ang iniupo sa Supreme Court. Baka magkaroon pa ng isip mga unggoy. Sasali sa people power. Ano klase ang isip ng mga tao na ni Fentanyl, Mario Joseph. Ruben Lantin, shout out. I-check ang bank account ng Supreme Court judges. Yun, pwede ba yun? Hawak din nila yata yung putang ng amlak na yan eh. Linda Aquino. Kuya, may magagawa ba tayo kung ang bayaran Kuya, may magagawa ba tayo kung ang bayaran nila pusit ay tig 1 billion bawat isa? Kwarta justice. O, yun nga. Magagawa tayo yan. 3J Siopo. Kaya tuloy ang kurakot para may pambayad uli sa Supreme Court. Tawa-tawa si 3J Siopo. Pero talagang sobrang kapal. Pero yun nga eh, bilyonaryo ka na eh. Ba't di mo pa kakapalan ng mukha mo? Total, pinakaano mo eh, impeach ka. Di ma-impeach ka na. Bilyonaryo ka na. Ganun lang naman eh, di ba? Ganun lang dito eh. Alejandro Bidaduleto. Karox, may plan B pa. Mga unggoy, Robin Padilla, 4 na panggulo. Palapatay ang Pilipino, pati ipis, langgam, palaka. Mababawasan ang ulam. Mga kumakain ng palaka, magagalit sila dahil sa pagkapresidente. Ang isang kimo, Karox, walang bayad ang pangarap, mga ulul. Kung gaano kalayo ang langit, baka lampas pa sa langit ang mangyayari, pero inwan sa dami ng tangang butante. Hoy mga Pilipino, sarap nyong Elizabeth Iscari ulit oh. Si Rox, ang masasabi ko dyan, may drama silang nakaredy dyan sa Senado at Korte Suprema. O di ba? Para nga naman, hindi magalit ang taong bayan sa Senado. Hindi, galit na masyado. Kaya lang talaga sinagip na nila dahil iipit na eh. Pag hindi pumasok sa Korte Suprema, magkakaroon ng trial eh. Kaya, unconstitutional kayo, Kongreso. Final. Tangina nyo. At tanong ko lang sa Korte Suprema na yan, ganun na ba sila kapro Duterte at kailangan gumawa sila ng senaryo na yan kahit mukhang nabayaran ng mga yan? Grabe kakapal ng mga mukha ng mga nasa Korte Suprema. Di naman mga bobo mga taong bayan para maniwala lang sa ganun. At ganun kabilis na bago magsona at bago magsimula ang trial na yan. At halatang halata na bakit dyan ilagay ni Digong yung mga yan. Totoo. Money, mga mukha nila. Talagang yun na. Jimmy Bautista, shout out. Ang tanong, may paninindigan sa sarili ay hindi basta-basta umaatras. Ganyan si General Nicolas Torre. May tapang, basta tama. Mabuhay ka, General. Sumagot si 3J Siopo. Hindi naman daw hinamon ni Basti si General Torre. Biglang bawi talaga. Hay, di na lang sabihin joke lang. Mabaliw eh, no? Joselito Mabait, shout out. Jem Santos, shout out. Bukod sa utang na loob,
ay kasama din siguro sa katiwalaan ng 12 justices na yan. Puppet ni Digong nyo. Pwede yung Jim Friends, Shelby Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Eman Escalona, Dolor Garcia. Friend, I'm Bingson. Adorasyon Di Maranan, shout out. Sabi ni Tia Deli, bravo, Xerox. Bigyan po natin ng pinakamainit at pinakamasigagong palakpakan ang mga kagalang-galang na hukom na puro hagum. Means puro po masisibang mga buhaya. Ayun ba meaning ng hagum? Means puro po masisibang mga buhaya. Yung pala yun. Bago yan, pre na. Ang mga pinutukan ng lintek, Xerox, pero sa totoo lang po, kahit kailan po talaga, Xerox, di ka sumasablay sa mga kuro-kuro at sa pantahan mo na mas malamang yung nagkakatotoo kaysa sa hindi. Sabi ko naman si Prin mas mahusay, Xerox, at mas magaling ang bolang kristal na ginagamit mo, di ba? Hindi marunong magsinungaling o paano ba yan mga kababayan? Naisahan na naman po tayo at siguradong tuwang-tuwa po sa galak ang mga nagsilbing promotor at nagkumpas at nagdirektor ng palabas po nilang nag-box office hit sa Katakiliano po. Pinagmuka po nilang lahat na bobot inutil, lahat ng mamamayang Pilipino. Yun nga, dahil sa nagawa po nilang mapagtagumpayan at mailusot ang hustisyang bulok kontra po sa naayon sa batas ng tao at batas po ng Diyos, Xerox. Yun nga. Doon po sa mga Judas, Barabas, Cestas, Impactum, Demonium, galit na galit. ng mga senador, na nagbubunyi at tuwang-tuwa po sa galak sa pangunguna po ni Hikaw, Chismoso, Pedro Caldero, Biak na Bato, Bongo, Haba na Babalu, Bilya Cubeta, lahat po ng mga naging kontrabulate at nagmanipula po ng dramang Dear Puting. Sumasaludo po ako sa inyo lahat ng pagiging magigiting na mga anay at mga dakilang surot na patuloy pong inilulugmok ang bansa natin Pilipinas sa grabe pong kahihiyan. Ano po? Di ba? Mga pesting yawa kayo, lahat, kahit mga buhay pa kayo, mga pinutukan kayo ng lintik, inaanay na at binubukbok na yung mga itim ninyong budi papunta ng impyerno sa ilalim ng lupa. Mga buisit. Pwedeng sa ngayon, kayo ay masaya at nagbubunyi, pero hintay ninyo ang malupit na balik at paniningil sa inyo ng tadhana. Hindi natutulog ang Diyos. Lahat ng sobra, siya ang kakalos. Kayong mga naging sumpa sa bayan, may araw din kayo mga buwisit, mga leche, kinampwe, mga halimaw, itagaan nyo sa malaking ulo ni Bato. Sa taong bayan pa rin ang huling halakhak at tagumpay. Taong bayan, kailan pa kayo gagalaw? Tangina, oo. Bukas uluhod din kayong mga halimaw kayo at magmamakaawa kayo sa Diyos. Walang utang na hindi pinagbabayaran, mga demonyo kayo talaga. Mga leche, mga buwisit, galit ang Tia Deli. Mundo Cheng, Hoy, Rimulya, ipakita mong parehas ka, ipahuli mo. Ipahuli at ikulong mo si Atong. Kung hindi ka nabayaran pa ni Atong at nalagyan, di nila bagtad walang aksyon nang dahil sa perang lagayan, mahiya ka naman kung meron pa. 3J po, ikaw ba maipapakulong mo si Ang kung may 1 bilyong inilagay sa bank account mo? Makakatanggi ka pa ba sa kislap ng pera? Hindi makukulong may makukulong pero hindi si Ang, kundi yung maliliit na tao. Totoo yan, 3D show ka, Mundo ulit, Para wala ng gulo o sakit ng ulo ang ating bansa, bakit hindi pa ipatumba lang ang mga anak ng mga demonyo ng digong na yan para maramdaman naman ng digong kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay tulad ng mga ginawa niya noong mga pinapatay nila 30,000 na inosente. Dapat maramdaman niya ang sakit, tumba na agad. Wala Anong tumba? Protektado nga ng kapulisan.
Mundo ulit, oh. Paghuli ng mga anak na tapos palabasin ang laban, patayin, tapos kwento, tapos ang kwento. May ulo. Problema ng bayan at Senado ang mga isunod. Unahin na si Chis Villanueva. Puta. Mundo ulit. Ano mang galing mo kung buhay ka pa, pero pagpatay ka na, wala ka nang hinabi. Na ipa, tapos na ang hinayupak ka. Mundo ulit, puro Imodium na lang. Puro Imodium na laman ng tiyan ko. Nagtatain na kami sa puro investigasyon mo. Kay Atong, hanggang kailan ba yan? Investigasyon mo, bugok. Napanis ka pa. Tatay tayo dyan. Mundo ulit, pre. Kumusta na pati pamilya? Maraming hindi nakakalam na si Basti Duterte na puno ng tato at mukha tunay barako ay mali kayo dahil siya ang barakong nire-regla buwan-buwan. At ang tunay niyang pangalan ay Barbie. Papatayin niya si General Torres sa kurot at sa bunot. Shirley Jaser, shout out Hindi na sa atin bago yung Karox. Bilyonaryo na ang mga Duterte. Mga bit-bit lahat. Yan ang mga Duterte. Yan ang ombudsman ng mga yan. Mga alagad nila yan. Kawawang Pilipinas, pinaglalaruan ng mga kampo ng kadiliman. Yun nga sa nasabi ko. Dasal lang talaga pag-asa natin. Totoo yan, Shirley. Kalat ni Baya, shout out. Dasal. At saka, tao dapat umaksyon na talaga ang tunay na may-ari nitong kumpanyang Republika ng Pilipinas. Putan. Kalat ni Baya. Good morning, Kasani. Sa uulitin, basta pogi, siguradong gagabihin. Ganun pa man, maaga man o ginagabi, tuloy lang, bakbak, Kasani. God bless your family. God bless, Kalat niya. Marilyn Morales, shout out. Impeach Kwarta Suprema. Hindi kayang impeach yun. Dapat talaga pasukin na yan. Ang inang yan. Sara! Kaya na ginawa sa Malacanang. Puta, pwede naman eh. Ang proteksyonan pa ng Malacanang yan. Binababoy na siya. Okay na yun. Tapos talagang panibagong mga ano. Wala na impeach. Tao! Ang ina. Ewan ko. Nangyari na. EDSA 1, EDSA 2 eh. Di pwedeng ewan ko sa inyo. Ukom Junior, shout out. Suportado ng nakakarami sa mga Pilipino ang iyong mga magagandang ginawa ni PBBM. Pero huwag mo namang gawing music to the ear ang napakabait na Pangulo. Hoy, Baste, mahiya ka, no? Saan ka nagtatago? Lumipat sa ligang bayag mo. Ano ka? Ngik, ha? Abolish Senate, sabi ni Marilyn Morales. Walang silbi ang Kwarta Suprema, dapat impeach na sila. Impeach dapat yan, pasukin yan ng mga taong bayan. Putangin na nyo. Mundo Cheng. Yan mga Supreme Court na yan, pinalala mo ng mga taong bayan, ng mga pamilya nila, na galing sa sahod nila na pinaghihirapan ng mga bayan, tapos ninanakawan pa ng katarungan laban sa isang magnanakaw na si Sara. Anong klaseng mambabatas tayo? Anong magkakasing mambabatas kayo? Mga putang ina nyong lahat, tapos gusto nyo pang tawagin kayong mga kagalang-galang, mga hinayo pa kayo lahat. Kumain talaga ulo ng mundo. Batang Blumentritt po kasi ito eh. No? Ha? Ben Torres, oh. Sabi niya, ayaw ng Supreme Court at Senado ang imbestigahan ang mga magnanakaw dahil sila din ang magnanakaw, mas malaki pa nga. O, diba? Sabi ni Atty. Mel Santa Maria, puta, ang lalaki pala ng sahod niyang putang ng mga yan. Yung mga nasa Korte Suprema na yan. At pag nag-resign yan, puta, ang lalaki rin ng ano niyan. Yung parang pensyon. Putang ina, talagang grabe. 3J show po. Ganun talaga. 12 ba naman puro mga appointee ni Digong? Aasa ka pa ba ng patas? Yun nga, hindi naman kami maasa. Dating alam ko na, yan ang mangyayari, haharangin yan. Ba? 3J. Si Rox, mali ka. Ano na naman? Ang sinagip ng Supreme Court, hindi ang Senado, kundi ang 165 million na kompi pa ni Sara. Lahat yan, pati Senado, kasama ng lahat ng mga pera ng bayan
na nawala na lang ng ganun-ganun. Parang diniklara ng Supreme Court na okay lang ang wag imbestigahan ang mga perang ninakaw sa kaban ng bayan. Yun nga. Yang Leonin, tama ba spelling, nasimulat ng hatol sa Supreme Court, di ba yan din ang pinatagal ng hatol kay BBM? Di ba si Guanzon pa nga nagdadadada against dito ay Leonin na ayaw basahin yung hatol ng korte against BBM? Naku naman, alam na nating ang galawan ng Supreme Court, di ba? Totoo. Inang mo. Hindi naiya ang putang ang gaya mo. 3J Super. Alam mo, Xerox, hindi naman sa Supreme Court ang tutuldok dito sa kaso ni Sara. Hindi man natin nakuha ang hustisya sa Supreme Court, gagawa ng paraan ang tadhana. Maniwala ka. Sinabi mo pa. 3J Siopo. Xerox, tawa-tawa. Ang daming dumating sa Rizal Coliseum para sa laban nila General Torre Baste. Ni Anino Di Baste, no show. Sabi ko naman sa'yo, Xerox, hindi daw kasi siya pwede sa Sunday, pero Tuesday, Wednesday, Thursday, pwede raw. Yun nga, di ba? Pero in the end, maganda naman ang resulta. Diniklarang panalo si General Torre. Nakalikom naman daang piso at bigas at goods. Winner talaga si General Torre. Pati mga taong nasalanta ng baha, panalo rin. Ang loser si Baste. Dapat nga si Baste. Tanga-tanga mo, kunin mo share mo dun ha. Kasi kasama ka doon sa ano eh. Ha? Marilo Pabiano. Blessed Sunday po tayo sa mga ka-warriors. Tanging pagligtas natin ang mga nangyayari sa ating bayan. Sa ating bayang mahal. Patuloy tayong manalangin, lumaban, magbantay sa mga di maayos na ginagawa ng mga naglilingkod sa ating gobyerno. Tila nagkakaisa sila na sinusunod isang pamilya lamang. Kailan pa sila magigising na namamahal sa katotohanan. God bless as always. Isang breaking news po, panalo ang ating PNP Chief Nicolas Torre. No show na naman, pambansang duwag. Nakalikom daw na 16 million donation. O yun nga, 300,000 ticket, 300,000 tickets, 2 trucks ng donation. Tunay na siya ang may magandang puso para sa Pinoy. Totoo, 16 million nga ang donasyon eh. O na, 16 million oh. 16 million. Bakit? Bali, wala kayo. Hindi nahihingi ng share si Basti dyan. Dahil pera ni Basti. Tedo, sa ginawa ito ni PNP Chief Torre, nagkawang gawa siya sa pamamagitan ng boxing match nila ni Baste upang malumikom ng pera para sa nasalanta ng baha. Ito ay matatawag na kabayanihan. Kumpara sa ating ibang mga politikong nasa pwesto, imbis na magkawang gawa, bulsa nila ang pinatataba. Salamat sa tulong, General Torre, mabuhay ka. At sa mga tulad mong ang dapat nahuwaran ng ating bansa. Dapat nga, tumakbong presidente na yan. Inang Glenda Deo, 30 protectors sa mga Judas, yan ang protector niya. Ganon ba? Jun Biloso, shout out ha. Kontra Suprema yan. Wala nang tiwala ang taong bayan sa korting pulpul. Puro digong nyo appoint yan. Kaya siguradong i-focus ng kontra Suprema yan. Totoo. Jun Biloso ulit oh. Parang kulang ang kaalaman ng mga justice sa batas. Mga appointee lang naman digong. No? Parang kulang sa kaalaman ang mga justice sa batas. Mga appointee lang naman yan ni digong. Ano pa ang aasahan dyan? Baka talunin pa yan nila Atty. Lorna Kapunan, Atty. Jiggy at Laila de Lima. Totoo. Ha? Ganun talaga yun. Tatalunin talaga. Ano ba qualification yan? Puro in-appoint lang. Baka kung saan lang abogado yung mga sa Davao yung mga hype na yan. Sa totoo lang. Ha? Ay nako. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas pumuli. God bless. Oh. Ay, walang pag-asa itong bansa na to. His Excellency, ilang taon na lang, nako. Adorasyon Timaranan, shout out. Hanggang bukas pumuli mga friend. God bless. Good night.